pag-upo sa bagong PNP chief na si General Nicolas Torre III, walang sasantuhin, huhulihin ang lahat na may warrant of arrest. Ngunit, binanatan agad si General Torre sa kapatid niya sa pananampalataya sa Iglesia ni Cristo na si Senador Rodante Marcolita. Akala ko po nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo, akala ko totoo na Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit konti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Nakalain mo, naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre. Sa pag-upo sa bagong PNP chief na isa ring Iglesia ni Cristo, nanindigan itong hulihin ang lahat na may warrant of arrest. The Philippine National Police reiterates its commitment to assist the International Criminal Police Organization after Senate President Francis Escudero allowed Senator Ronald De La Rosa to take sanctuary in the Senate should the International Criminal Court issue an arrest warrant for him. PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo echoes the pronouncements of spokesperson Brigadier General Jean Fajardo that the PNP is ready to help Interpol in implementing ICC's arrest warrants for other people involved in the Duterte administration's drug war. It was De La Rosa who issued Command Memorandum Circular No. 16/2016, which served as the basis for Project Double Barrel, which started Duterte's war on drugs. Authorities arrest one of the 49 co-accused of former presidential spokesperson Harry Roque and Cassandra Ong in Pampanga on May 22. In a report, the Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group identifies the co-accused as Juan Elias Marlon. The agency identifies Marlon as the operation officer of the security agency operating when human trafficking reportedly happened in Lucky South 99, a pogo in Porac, Pampanga. Angeles City Regional Trial Court Branch 118 issued the arrest warrant against Roque, Ong, and 49 others for violation of Republic Act No. 9208 or the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Mga kapatid, kung mapansin ninyo, ang Iglesia ni Cristo na itatag ni Felix Manalo, malawak na ang impluwensya sa ating lipunan, di po ba? May mga mataas na opisyal na naging kaanib sa iglesyang itinatag ni Felix Manalo. Ito'y nagpapahiwatig lamang na kung ano man ang katayuan sa bawat isa sa lipunang ito, kung wala ka talagang background sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, abay, madala ka. Lalo na sa mga pag-chap-chap nila sa mga aklat Katoliko. Kaya sa lawak ng kanilang impluwensya, sabi ng isang anchor person na Iglesia ni Cristo, huwag mong subukang galawin at guluhin ang Iglesia ni Cristo para di gugulo ang buhay mo. Huwag niyo hong gigisingin yung higanting natutulog. Ito pong Iglesia ni Cristo. Kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. Di ba? So, grabe kung ganon. Kotisyon niya yan kay dating Senador Enrile. Malawak talaga ang kanilang impluwensya. Pero, di naman panggugulo ang ating pagtalakay, kundi ating lang sinagot. Lalo na ang mga aklat Katoliko na ginagamit nila laban sa pananampalatayang Katoliko. Kung ito'y ang dahilan, bakit kahit anuman ang katayuan sa buhay mo, anong posisyon mo, pwede kang matangay nito. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan eh. At alam nyo ba na pinuputo lang ito ng iglesia kaanib sa iglesia ni Felix Manalo? Tatalakayin natin ito.
sa pagkakataong ito mga kapatid, tatalakayin natin itong matagal na propaganda ng mga ministro ni Felix Manalo at sa mga kaanib nila sa paggamit sa mga aklat Katoliko. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga inosente na natangay sa ganitong propaganda ng mga ministro ni Felix Manalo. Pero bago dyan mga kapatid, no, kakaupo lang ni General Torre, no, at binanatan agad ni Senator Marcolita si Torre. Sandali, ito ba? Sandali. Ito pala. No. Banat ni Marcolita. Akala ko po nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo akala ko totoo na Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit konti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Akalain mong naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre, bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung inaaresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung kanyang cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita ba kayo ng ganun? Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, dala-dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganon po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yun pong counterpart ng Interpol. Yun ang banat ni Senador Marcolita kay Torre, mga kapatid. Pero bago dyan, bago natin ituloy at lalo na ang pagtalakay sa mga aklat Katoliko na ginagamit nitong mga ministro ni Felix Manalo, acknowledge natin muna itong mga pumasok sa ating comment section, no? Sabi ni Tarans, paninira talaga itong si Father B. Propeta, no? Parang kaanib ata ito ng iglesia ni Manalo. So, INC, si Andro Anda, si Dashiel Gregorio, maayong hapon sa Singapore. Si Rita Reyes, magandang hapon. Si Andro Anda, si Jewel C. Kaya klarong-klaro ang sinabi ni Kristo, follow my commandments, hindi relihiyon. Tingnan mo, nag-aaway na kayo. Salvation is Christ, not in religion. Prophesying themselves to be wise, then they became Paul. So, etong si Jewel S., kahit di niya sabihin kung ano ang kaniyang inaniban, parang kaanib na ito sa
iglesia sa born again, no? Born again. Dahil ang turo ng born again, di kailangan ang relihiyon. Ang kailangan ay ang pagtanggap mo kay Kristo. Pero una, bago natin tatalakayin yon, nag-aaway umano, kaugnay sa reliyon. Ang daming mga lumitaw na mga bulaang mga ngaral sa ating panahon ngayon na nauna ng babala ng ating Panginoong Jesucristo. Yan San Mateo Kapitulo 7, versikulo 21. Di ba ba? Na lilitaw talaga ang mga bulaang mga ngaral. Ngayon, kung ating sisiliping mabuti, ang turo ng mga born again, di na kailangan ang relihiyon. Di ba ba, Jewel S? Kung born again ka, di na kailangan ang relihiyon. Pero ang tanong, dahil ang aral nila sola scriptura, meaning Bible alone, saan ba mabasa sa Biblia na di na kailangan ang relihiyon? Ang sabi nila, ang relihiyon ay hindi makapagligtas sa tao. Ang tanong, saan po ba mabasa sa Biblia? Di po ba ang aral nila dapat Bible alone? Sola scriptura, meaning Bible alone. Tanong, saan mabasa sa Biblia na di na kailangan ang relihiyon at di makapagligtas? Tandaan natin, Joel, ang doktrina ng mga born again, sola scriptura, di yan mabasa sa Biblia, meaning Bible alone. Sola fide, lalo na di yan mabasa sa Biblia, faith alone. Sola gratia, grace alone. Sola Christi, Christ alone. Sola Deo gratia, di nila tatanggapin ang iglesia dahil si Kristo sapat na. Anong mabasa sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 18? Si Kristo ang ulo sa iglesia at ang iglesia ay ang kanyang katawan. So kung ang tinatanggap ninyo ay ang ating Panginoong Hesukristo lamang, edi tinatanggap ninyo ang ulo. Ngunit di ninyo tinatanggap, ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. O anong resulta? Kung ulo lang, walang katawan, di po ba ang resulta niyan ay siguradong manananggal talaga. Imagine, tinatanggap mo ang ulo pagkatapos iniwasan mo ang katawan na siyang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Tanong, ano po ba ang aral at utos ng ating Panginoong Hesukristo? Kung naniniwala kayo na Bible alone, ano po ba nakasulat sa Biblia? Di na ba kailangan ang relihiyon? Kaya sa ating mga kapatid na born again, tulad sa nagkomentong ito na di na kailangang relihiyon dahil ang relihiyon ay di makapagligtas, gagamitin natin ang contemporary English Bible. Bago natin tatalakayan ang ating issue ngayon, sasagutin muna natin di na kailangang relihiyon di makapagligtas. Ito po, sa Titus chapter 1 verses 1 up to 2, from Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and to understand the truth about religion. Then they will have the hope of eternal life. God promised long ago. And God never tells a lie. So, di ba niya nabasa sa mga born again? Ano daw? Na sabi, understand the truth about religion. Colossus 2, 10, di daw umano maligtas, lalo na ang mga tao na humihiwalay sa katotohanan. Ngayon, asa na yung sinasabing di na kailangan ang relihiyon?
Ang mga apostoles ba, meron ba silang relihiyon? Oh. Baka di nila na basa yan mga kapatid. Bakit? Silipin natin. Unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16. Hindi maikakaila na napakadakila ang hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao. Pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga hintil, pinaniniwalaan ng lahat, at itinaas sa kalangitan. O, see? Ang mga apostol, merong relihiyon. Sabi, hindi maikakaila ang dakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Kung wala silang relihiyon, di ibig sabihin mga kapatid, di sila kasama sa mga apostoles ng ating Panginoon Jesucristo. Di lang yan. Yung sabi nila na di makapagligtas ang relihiyon. Ano bang mangyari sa taong walang relihiyon? Silipin natin. Ang Bible in Basic English Translation, ito mabasa natin, 1 Peter chapter 4, verse 18. And if it is hard for even good man to get salvation, what chance have man without a religion or a sinner? Naku, nanganib pala yung mga taong walang relihiyon, no? Walang pagkakaiba sa mga makasalanan. Okay. Ngayon, puntahan na natin, bakit ba maraming nadala anumang estado sa buhay mo, pero nadala lalo na sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? Bakit? Una mga kapatid, matagal na nilang mga ginagamit yung mga pag-chap-chap sa mga aklat Katoliko. Ito, religion, doctrine, and practice, ginagamit nila ito sa mga ministro kahit sa debate, kaya kailangan aware ang mga CFD dito paano pinag-chap-chap. Ito ang ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. Kapatid na Bobby, ang sangguniin natin mismo at kunin nating testigo yung opisyal na aklat ng Simbahang Katoliko, sulat ng isang pare, ang pangalan po ay si Francis B. Caselli, isang paring Jesuita. Totoo ba na walang proper name, walang pangalan, yung iglesyang itinayo ni Kristo? Meron, kapatid na Michael. Ito ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Si Jesucristo ba ay nagtatag ng iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa panlupa at hindi pangkabanalan. Gayon din mula sa Biblia, na kilalang isang makataong kasulatan. Ating nalaman na si Jesucristo'y nagtatag ng iglesia na tinatawag sunod sa Kanya, ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Kaya malinaw po, ayon na rin po sa otoridad ng Iglesia Katolika na ang pangalan ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia ay Iglesia ni Kristo. At ang sabi pa nga nung pare, kapatid na Bobby, ay si Kristo ro nagtatag ng isang iglesia mula pa sa kauna-unahang panahon. Tinawag ng sunod sa Kanyang pangalan. Baka sabihin nila, kaya ba natin tinatanggap yung pahayag mismo ng pare na si Francis B. Caselli sapagkat natapat lang sa gusto natin? Hindi, kapatid na Michael. Kaya natin tinatanggap sapagkat binanggit din niya kanina. Ano yung ipinahayag niya mismo sa kanyang aklat? Ayon sa Biblia, yung katotohanan na ang pangalan ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay Iglesia ni Kristo. At sana nagpapasintabi tayo sa mga kababayan nating Katoliko, hindi po itinatag ni Kristo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan ang banat ng mga ministro ni Felix Manalo na ayon sa nagkomento, mukhang iglesia ni Kristo itong nagkukomento mga kapatid, na sabi niya paninira daw ang ginawa natin.
Hindi. Sa matagal ng panahon, grabe ang paninira ng mga ministro ni Felix Manalo. Di po ba ginamit dito? Dahil kung tingnan natin ang nakasulat, pinag-chap-chap kasi yan mga kapatid. Sa pahina 442, ito po ang ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. No? Pero may iniiwasan sila. Ito mga kapatid. Did Jesus Christ establish a church? Yes. From all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document. We learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times has been called after him, the Christian Church or the Church of Christ. Kaya imagine, ang propaganda nila na mismo ang otoridad Katoliko nagpatunay na walang ibang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, kundi ayon sa otoridad Katoliko ay ang Iglesia Katolika. Pero ang tanong, mga kapatid, ito po bang tinatawag na Church of Christ na nakasulat sa Religion, Doctrine and Practice, tumutukoy ba ito sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Pansinin natin, balikan natin yung iniiwasan nila. Ito ang iniiwasan ng mga ministro. Sa pahina 328, the lessons on the Catholic Church are among the most important in the study of religion. For if we once admit that the Catholic Church is the true church established by God to teach men infallibly the way to heaven, and that He has commanded all men to be members of it, our way is clear. Yun ang nakasulat sa naturang aklat, pero pinagtsap-tsap po nila yan. At sa matagal ng panahon, yun talaga ang ginagawa nila sa mga pandoktrina, mga kapatid. At yung sinabi ni Mr. Sandoval na ang Katoliko daw ay hindi iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, well, nakalimutan yata niya yung pahayag niya at ni Mr. Sinita, Nano. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. Okay, so galing sa kanila mismo mga kapatid na ang Iglesia Katoliko buhat pa sa pasimula sa panahon ng mga apostol. Kaya nang ginamit ng mga ministro ni Felix Manalo ang mga aklat Katoliko na nabasa lang ang Iglesia ni Kristo, akala nila, kaya nga inaagaw lang nila, di maiturik akala. Inaagaw nila, pero ang tinutukoy na tunay na Iglesia ni Kristo, walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Hindi lang yan. Ito pang aklat na ito, ginagamit din ng mga ministro ni Felix Manalo. At nagiging epektibo itong kanilang propaganda, mga kapatid. Dahil daming mga natangay na mga inosente. Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad Katoliko na merong iglesyang dapat aniban ng tao. Ito ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sapagkat pagka ito ay nakilala pero hindi inaniban, hindi maliligtas mo ang tao. Ang babasahin namin ni isang aklat pa rin ng Iglesia Katolika, ang pamagat nito ay Father Smith Instructs Jackson. Ang sumulat po nito ay si John Francis Knoll. Sa pahina 35 hanggang 36, ganito ang pinatutunayan ng nasabing sumulat ng aklat. Ang Iglesia ni Kristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y
maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay obligadong mapabilang upang maligtas. Yaong mga tao na sa pamamagitan ng kanilang malubhang pagkakamali ay hindi alam ang tunay na iglesia o kahit ito'y alam ngunit tumangging umanib ay hindi maliligtas. Mga kaibigan, pansinin po ninyo, sabi ng sumulat ng aklat, ang Iglesia ni Cristo ngayon sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Okay. May nabasa ako kay Queen Aliesep at Mora Brad. Kaya ginagamit ang mga aklat Katoliko na gawa mismo ng mga pari upang ipakita na kayo mismo ang mga pari ang nagpatunay na totoo ang Iglesia ni Cristo. Sana kung may common sense ka, mag-gets mo. Okay. Sana nga may common sense, di po ba, ang mga inosente. Bakit? Pag nabasa ba ang Iglesia ni Cristo sa aklat Katoliko, ibig ba sabihin pinatunayan na ng paring Katoliko na ang Iglesiang tatag ni Felix Manalo ay siyang tunay na Iglesia ni Cristo? Mali! Nasa pasugo mismo ninyo na ang Iglesia ni Cristong lumitaw sa 1914, punta Santa Ana, Manila, ay walang kaugnayan sa Iglesia ni Cristo sa Roma 16:16. Di anong punto yan? Ginagamit lang ng mga ministro ang mga aklat Katoliko pero pinag-chap-chap. Bakit? Yes, common sense talaga. Ano ba nakasulat? Ito, kaya nga INC incomplete talaga. Ito ang makita mga kapatid. No? Pinutol nila. The Church of Christ today must be in nature and power in teaching what it was when it served men through the 12 apostles. Pansinin ninyo ha, yun ang ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. Ituloy natin. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, cannot be saved. O, diyan lang, pinutol nila. Pero, kotisyon yan sa deklarasyon ng Vatican Council. Sa Lumen Gentium, the Church number 14. Ituloy, say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. The Sacred Synod turns the attention first as the Catholic faithful. Tuloy natin. For Christ made present to us in His body, which is the church, is the one mediator and the only way of salvation. Whoever therefore, knowing that the Catholic Church was made necessary by God through Jesus Christ, would refuse to join it or to remain in it, would not be saved. No, so, ibig sabihin, sino ang tunay na Iglesia ni Cristo na pinatunayan sa aklat na pinagchap-chap ng mga ministro ni Felix Manalo? Walang iba, kundi ang Iglesia Katolika. Pero dapat alam ninyo, mga kapatid, i-share ninyo yan dahil isa yan sa mga taktika nila sa banat laban sa pananampalatayang Katoliko. Di lang yan. Ito pa, aklat Katoliko at sinagot na ito ni Ka Bornok, pinag-chop-chop, basta may mabasa lang. Pansinin ninyo. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan. Yan. Gusto niya, yung kinaaniban niya, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero ang gusto
ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo, sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Ayan, mga kapatid, mag-ingat talaga. Basta mabasa nila ang Church of Christ sa Aklat Katoliko, una, gusto nilang ipalitaw na pag Church of Christ, sila na yan ang tatag ni Felix Manalo. Pag Church of Christ, para sa kanila, hindi yan Katoliko. Pero may common sense kaya sila? Kahit konti. Bakit? Imagine, gamit ang Aklat Katoliko pagkatapos pinatunayan ang siktang tatag ni Felix Manalo. Nabasa lang nila, ito'y paboritong-paborito nila. Ano yung? Ang pahina 39. Sino man siya at nasaan man siya, siya na wala sa Iglesia ni Cristo ay hindi isang Kristiyano. Kaya, inaagaw agad ng mga ministro ni Felix Manalo, kami po yan. Pero, ituloy lang ang pagbasa sa naturang aklat. Sino po ba ang Iglesia ni Kristong tinutukoy dyan? Iyon po bang kay Felix Manalo? Ito po mabasa, mga kapatid. The foundation on which the society is built and such that is through the constitution of the Catholic Church. Ano daw ang tunay na Iglesia ni Cristo? So malinaw, because it consists in the belief that it is the true Church of Jesus Christ composed of the Roman Catholics spread over the whole world. So kaya mga mahal na kapatid, ginagamit nila yan na Aklat Katoliko, pinagchap-chap, atin talagang sasagutin, no? Ang kanilang mga matagal nang ginagawa dahil alam nyo naman, pag ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang kaalaman. At nauna nang sinagot yan ni Caburnok. Balikan natin si Caburnok. Tanong. Ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? Eto, panoorin natin siya. Ano nga ba ang pangalan nung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o Iglesia ni Cristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Pinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Meron po itong Nihil Obstat, John A. Goodwin, Censor Librorum. Meron din siyang Imprimatur. Itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Kapag ka po ang isang libro, merong Nihil Obstat, Censor Librorum, Imprimatur, nangangahulugan na ang nilalaman po ng aklat na ito ay hindi tinututulan ng simbahang Katolika maging ng kanilang Santo Papa. Pinayagan ng simbahang Katolika na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito nagsasabi talaga ng totoo. Hindi sila tutol doon. Talagang sumasang-ayon sila na kung ano yung nakalagay dito, pwedeng gamitin ni numan. Pwedeng paniwalaan sampalatayanan ni numan. Lalo na syempre nung nasa simbahan. Di po ba? Tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ano kaya yung iglesia? Pangalan ng iglesia na yon na kung saan ay itinayo nga ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa page 153, babasahin ko na sa inyo, ganito po ang sinasabi. That is to say, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ay itinatag alang-alang sa mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. Bakit ba nagtayo ang ating Panginoon Hesukristo ng Iglesia?
hindi ba para sa kaligtasan ng mga tao, sa kapakanan ng kaluluwa ng mga hinirang niya? Sa makatuwid, sumasang-ayon ang simbahang Katolika na yung pangalan ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, ang pangalan nun Iglesia ni Cristo at hindi Iglesia Katolika Apostolika Romana na parang jeepney assembled nga. Aba, grabe naman talaga itong taong ito. Ayon po sa kanya, ang Iglesia ni Cristo, ang pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ayon po sa isang aklat Katoliko at binatayan niya. Ito ipapakita ko po sa screen ang aklat na kanyang binasa na ang sabi kasi, that is to say, the Church of Christ which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Ayan so yan ang kanyang binasa, mga kapatid. Tanong, mula sa kanyang binasa, totoo ba ang conclusion niya sa kanyang binasa, mga kapatid? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kapatid. Yung kanyang binasa, ito pong aklat na The Papal Encyclicals in their Historical Context, edited by Anne Fremantle, sa page 153, at yan nga yung kanyang binasa, nakikita nyo po sa screen. That is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Tanong mula sa kanyang binasa, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito? Sige nga, tignan nga natin. Babalikan natin yung aklat, The Papal Encyclicals in their Historical Context sa page 153 pa rin. At pansinin po dito, ito, babasahin natin kung ano ba yung tinutukoy na Church of Christ. Sabi dito, Venerable brothers, it is surprising that in our time, such a great war is being waged against the Catholic Church. Sandali. Sinasabi sa unang parte na meron pong nagaganap na pambabatikos laban sa Iglesia Katolika. Ngayon, itutuloy natin. Ang sabi, it is from them that the synagogue of Satan, which gathers its troops against the Church of Christ, takes its strength. Dito po sa nabasa naman natin, sinasabi na itong mga naninira sa Iglesia Katolika, kung babasihan po ang nasabing pahayag na ito, ay tumutukoy sa mga mason, mga kapatid. So ang sabi, ang mga troops ng mga mason ay lumalaban sa Iglesia ni Cristo na ayon po sa unang parte ay tumutukoy sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Napakaliwanag po, mga kapatid. Ibig sabihin, mula po sa ating nabasa, ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay ang Iglesia Katolika, mga kapatid. Katunayan nga, yan ang aral ng Iglesia Katolika na ang nag-iisang Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mga kababayan. Ayon po sa aral ng Iglesia Katolika, kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, ang masasabi ko sa iyo, Pasted, yan! Sinungaling ka talaga, palpak, mga kapatid. Ganun talaga INC, incomplete. Grabe talaga. Ngayon, ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? Ito, panoorin natin. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan. Gusto niya, yung kinaaaniban niya, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Aba, grabe talaga itong paninira niya. Ayon sa kanya, ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo daw ay hindi mga Kristiyano ayon sa aklat. Parang pinapalabas niya na sila itong tinutukoy na Iglesia ni Cristo. Grabe naman ito At yung pinagbatayan niya, yung parehong aklat pa rin, na ang sabi kasi,
whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. O, diba? So, yan ang sabi. Tanong, yung conclusion ba niya ay tama at totoo? Titignan natin yan, mga kapatid. Muli, susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit. Babalikan natin yung aklat na kanyang pinagbatayan, yung The Papal Encyclicals in their historical context. Ngayon naman ay sa page 39 at nakikita nyo po sa screen yung kanyang binasa. Ngayon, yung gagawin natin, itataas po natin at base po sa buong konteksto ang pahayag na binasa nung vlogger ng Tinig ng Karunungan daw ay ito pala ay galing kay Saint Cyprian. Alam naman ninyo sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, wala namang kinikilalang Saint Cyprian dyan Naku naman, grabe talaga. Tapos naniniwala pa sila kay Saint Cyprian. Ano ba naman yan? O ngayon, babasahin natin yung pahayag ni Saint Cyprian. Ito ang kanyang sabi. Originated also in the tales invented by the apostates. Ibig sabihin, may mga apostates. Ano ba yung apostates? Di ba yung mga naninira at nagbabago ng pananaw tungkol sa Iglesia Katolika na ngayon ay nasa labas na ng Iglesia Katolika. Di ba ganun yun? Apostates nga Ngayon, itutuloy natin. The bond of harmony stood firm and the indivisible sacrament of the Catholic Church continued. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, yung apostates na tinutukoy ay nasa labas ng Iglesia Katolika. Ayon po sa aklat, sa binasa nga niya kanina, na kung ikaw ay nasa labas ng Iglesia ni Cristo, ay hindi ka Kristiyano. Yung Iglesia ni Cristo pala na tinutukoy dyan, ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Naku naman. Hindi naman sila yung tinutukoy dyan Naku naman Ulitin na natin ang aral ng Iglesia Katolika. Ang nag-iisang Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Klarong-klaro po yan. Catechism of the Catholic Church, paragraph 811. Muli, ganito po ang sabi. This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. Tapos sabi niya pitol-putol daw at sa iba't ibang panahon pa daw, dinudugtong yung pangalan. Grabe talaga ito, naninira sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Baka sasabihin ng iba, wala naman sa Biblia nakasulat na ang mga Katoliko ay mga Kristiyano. Titingnan natin. Nasa Biblia ba na ang mga Katoliko ay mga Kristiyano? Babasahin natin ang Roma, Kapitulo 11, versikulo 12, ng salin na Richard Baxter Bible. Ganito po ang ating mababasa. And if the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Napakaklaro po ng ating nabasa. Ibig sabihin, ang Iglesia Katolika po, mga kababayan, ay isang Kristiyanong iglesia, mga kabatid. Kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, busted yan, mali yan. Nako At base po sa mga napag-alaman natin doon sa kanyang mga paninira sa Iglesia Katolika, I guess mali po ang naging title ng kanyang YouTube channel. Sabi niya tinig ng karunungan, parang baligtad ata ng karunungan yung kanyang mga ginagawa. Sige nga, tanungin nga natin ang mga ministro ng bokong na ito kung ano ang baligtad nung salitang karunungan. Eto, panoorin natin. Dito'y may karunungan. Pakiulit, ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Di ba nakalagay? Ang nakasulat ay dito'y may karunungan. Kitams. So, hindi pala tinig ng karunungan. Dapat, tinig ng kabobohan. Di lang yan, si Mr. Itong ministro nila, Michael Sandoval, gumagamit din ng aklat na ito, mga kapatid. At ang aklat na ito na ginagamit nila, dahil mabasa ang Iglesia ni Cristo, yon,
inaangkin na naman na sila ang iglesyang tinutukoy sa otoridad Katoliko. Eto. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Cristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, ito po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin, sa page 29, ilagay na natin, page 29. Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya, yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino, may translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Cristo. Oh, yan. Daong Ninue, sagisag sa Iglesia ni Cristo. Tanong, ang Iglesia ni Cristo ba na daong Ninue na tinutukoy sa aklat na ginagamit? Napansin nyo? Mga aklat Katoliko talaga, mga kapatid, may researcher sila. Dapat ministro ni Felix Manalo, may mga kopya talaga sa mga aklat na ito dahil ito ang kanilang ginagamit. Nasa pandoktrina na nila yan. At nagiging epektibo ito dahil may mga natangay din sa akalang pinatunayan ng otoridad Katoliko na batay sa mga aklat na ito. Yung tatag ni Felix Manalo, ang tunay na iglesia. Pakinggan natin muli si Kaburnok. Kaya maging ang ibang mga otoridad ng iba't ibang relihiyon. Halimbawa po, isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko. May mga sumusubaybay po sa akin ng mga Katoliko. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Cristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, ito po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin, sa page 29, ilagay na natin, page 29. Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Wala pa ba dyan? Ilagay na natin. Yung isa. Ayan. Ayan po. Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya. Yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino. May translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Cristo. Marami naman po sa inyo palabasan ng Biblia. Basahin po niyo aklat ng Genesis. Siguro naalala pa po ninyo. Hindi ba't ang Panginoon Diyos ay nagpagawa noon kay Noe ng isang malaking daong bago ang bahang gunaw? Sino ang naligtas? Yung lahat ng pumasok sa loob ng daong. Kaya lahat ng nasa labas ng daong ay napahamak sa bahang gunaw. Ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po ng mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo.
Aba, grabe naman talaga. Ayon po sa kanya, pinatunayan ng Aklat Katoliko na may kaligtasan sa kanilang iglesia. Kasi nga nabasa sa aklat na ito ng isang pari na si Father Atanasio Danieletti, itong sinasabing the Church of Christ is the salvation of all souls, o sa kanyang pagbasa, ang Iglesia ni Cristo ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Grabe talaga. Tanong, totoo ba ang kanyang sinasabing ito? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kababayan. Yung ginawa natin, hinanap po natin itong aklat, Bible History for Everyone. Ito, ipapakita natin sa inyo, yung nahanap natin. Ito pong Bible History for Everyone, yung nahanap natin ay yung 26th printing. Isinulat pala ito ni Father Athanasius Danieletti noong 1977. Ganito po ang sinasabi dito, at ayan po, talagang kung nakikita ninyo, ay yan nga yung keynote ng ministro. Nakikita nyo po sa screen. At may nakalagay nga, the Church of Christ is the salvation of all souls. Ayan. Tanong, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng phrase na Church of Christ sa nasabing aklat na ito? Susuriin natin yan. Sige, so yung gagawin natin ay babasahin muli natin ang nasa aklat sa page 22 naman. Ganito po ang ating mababasa, iniliwat natin sa Tagalog. Siya ay dapat kilalanin bilang ganon ng lahat ng tao. Ang Iglesia ni Cristo, sabi ni Saint Augustine, ay naitatag sa tulong ng mga himala o wala ang mga ito. Ngunit, kung ang isang taong walang anumang kasalanan ay namatay sa kamalian, hindi siya hahatulan ng Diyos sa kaniyang pagkakamali, sapagkat ito ay hindi sinasadya. Kung ang isang tao ay wastong nabautismuhan at hindi kailanman sinasadyang lumabag sa batas ng Diyos, o kung siya ay nagkasala, ngunit lubos na nagsisi sa kaniyang mga kasalanan, hindi siya itatakwil ng Diyos magpakailanman. Ang gayong tao ay hindi isang rebelde o isang erehe. Isa siyang pusong Katoliko. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay may mga miyembrong Katoliko. Napakaliwanag naman po. O katunayan, idiniin nga ng aklat sa page 250 ang ganito: ang banal na Iglesia Katolika Romana, ang Iglesia ni Cristo. Napakaliwanag po talaga, mga kababayan. At actually, aral po yan ng Iglesia Katolika. Yan po ay nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen na ang Iglesia Katolika ang siyang tanging Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Ibig sabihin po, ang Iglesia Katolika ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito. Katunayan din sa nasabing aklat, ganun pa rin sa page 250, mababasa naman natin ang ganito. Si Jesucristo ay naparito sa lupa at itinatag ang kanyang iglesia upang akayin ang mga taong may mabuting kalooban sa langit. Ito ay patuloy na ginagawa ng Iglesia Katolika Romana. Napakaliwanag po. Lumalabas sa ating nabasa, ang itinayo pala na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia Katolika Romana, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng ministrong ito, nako, ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po ng mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ito talaga, chef talaga ito, Panay chop, 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 chop. Di naman binasa yung konteksto. Nako, grabe naman. Kaya, busted! Yan! Mali yan! Nako, mali talaga. Paano ba inuunawa ng Iglesia Katolika
ang pagkukumpara ng arko ni Noe sa iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ba ay tungkol sa eternal salvation? Sige nga, tignan nga natin. Babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1219. Ganito po ang sabi. The Church has seen in Noah's Ark a prefiguring of salvation by baptism, for by it, a few, that is, 8 persons, were saved through water. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ibig sabihin, yung Noah's Ark, yan po ay natitingnang kagaya po ito ng iglesia na itinayo ni Kristo na gumagamit ng sakramento ng binyag. Ibig sabihin po, yan pala ay secondary cause of our salvation. Dahil tandaan natin, si Kristo yung primary cause ng salvation ng tao. O, klarong-klaro po yan. Kaya base po sa ating nabasa, ayon po sa Iglesia Katolika, ang pagkukumpara ng arko ni Noe sa Iglesia ay may kaugnayan po sa bautismo, mga kapatid. At mababasa po natin sa Biblia yan. Marcos 16:16 na ganito po ang sabi. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Napakaliwanag po ng ating nabasang ito. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gaborno. At ito ang Factbuster! Okay, iyon mga kapatid, no? Inanyayahan namin kayo na mag-subscribe din sa Factbusters PH. At yun, mga aklat katoliko na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. Kaya sabi nila, di naman, sabi na, mismo ng aklat ninyo, pinatunayan na Iglesia ni Kristo, dapat ang tao ay umanib. Pero, Iglesia ni Kristo ba natatag ni Felix Manalo ang tinutukoy niyan? Hindi. Mismo ang kanilang mga ngaral nagpatunay na ang unang iglesia ni Kristo, walang iba, kundi ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kaya kung mapansin ninyo mga kapatid, ginamit nila ang mga aklat katoliko sa banat, atake sa pananampalatayang katoliko. Pero kahit kailan, di talaga binanatan ng mga ministro ni Felix Manalo ang nagtatag ng simbahang katoliko. Dahil mapilitan sila sa pag-research sa mga history. Napansin ko kanina ang comment ni Muslim Islam, no? For education purpose umano, na ang sabi niya, bakit tinatawag tayong Roman Catholic kung sa Jerusalem ang founder natin na Panginoong Hesukristo doon nakabase? At bakit iniwan umano ang Jerusalem? Nabasa ko yan kanina. Una, di naman iniwan ang Jerusalem. Hanggang ngayon, ang Jerusalem, meron pang mga Katoliko. Hanggang ngayon. Kaya nga, ang simbahang Katoliko ay merong Eastern Churches and Western Church. Ano yung Western Church? Sa Roma. Yung Eastern Churches, yon ang Jerusalem, Antioquia, Constantinople, Alexandria, yon ang Eastern Churches. Yes, totoo na ang ating Panginoon Jesucristo nagtatag doon sa Jerusalem. Kaya nga, sabi ni San Lucas, sa Lucas Kapitulo 24:47, sa ganitong paraan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat maihayag sa lahat ng mga bansa sa kaniyang pangalan simula sa Jerusalem. Ano daw? Simula sa Jerusalem. Now, bali din ang tanong, bakit tinatawag na
One Holy Catholic Apostolic Roman Church kung nagsimula doon sa Jerusalem? Itong sagot. Una, pinili ng ating Panginoon. Ang Jerusalem kasi, sentro, persecutor ng simbahan. Pero pinili, ang Roma, persecutor. Pinili ng ating Panginoong Hesus na yung persecutor ay magiging protector. Kaya, kung tingnan natin ang Roma Kapitulo 9, versikulo 17, sabi dito, itinaas kita upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalay matanyag sa buong lupa. Ano daw? Itinaas ang Roma upang ang kaniyang pangalan ay maihayag sa buong lupa. Kaya, sabi niya ni San Pablo sa Gawa Kapitulo 23, versikulo 11, nang sumunod na gabi, lumapit sa kaniya ang Panginoon at nagsabi, Pablo, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ka nagpatotoo patungkol sa akin sa Jerusalem, gayon din ang gawin mong pagpatotoo sa Roma. Sumula sa Jerusalem, ipatotoo daw ang kanyang iglesia sa Roma. At ano naman ang patotoo ni San Pablo sa Roma? Sabi sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7-8, sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinatawag na mga pagbanal, sumasa inyo nawa ang biyaya at kapangyarihang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay nabantog sa buong sanlibutan. Hephistis, Homon, Katangelitai, and Holotokosmo. Ang inyong pananampalataya ay nabantog sa buong sanlibutan. Sino ba ang katuparan nito? Walang iba. Ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church na mula sa Jerusalem, pinatunayan, pinatotoo doon sa Roma, at sa Roma lumalaganap sa buong mundo. Kaya yung Roman 16:16 na Iglesia ni Cristo, walang iba kundi hindi yan kay Manalo, kundi ang Iglesia Katolika dahil sa Roma Kapitulo 16:23, Caius Hospice Muse at Universa Ecclesia. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito inyong lingkod, Brad Windel Talibong. Bye-bye. So ayan po mga ka-Queers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inanyayahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.